Dahil sa laro na pisikalan, may mga nasugatan, at may nagkainitan. So hindi ko alam kung pwede ko ba siyang hawakan, iangat. As unlike sila, nakita ko doon na lang sila dumaan. Wala akong pakialam kung tamaan, bumagsak. Maging fair din lahat. Siguro nakita ko sa ibang district, gumagalaw sila habang nagsusot ng damit. Bago magpalit ng damit, dapat nasa pwesto ka talaga mo. S7 season enders. Rewind. Team challenge today, kinakailangan 3 representative per district. Si Player 1 ang unang magsusot ng talk shirt at gagapang sa first obstacle para maipasa ang damit sa next player. Si Player 2 naman ang magbubuhat ng 2 mabigat na gulong at lulusot sa pangalawang obstacle para maipasa ang shirt's plate. Si Player 3 naman ang lalangoy from point A to point B ng pool. Ang district na may pinakamabilis na time ang winner. Unang sumalang ay ang District 4. Oo, kailangan tama yung pagsuot. Ilak mo. Pero medyo mabigat to. Oh, angat mo, angat mo. Hindi siya makakalad sa atin. KD, kailangan lumagpas ng gulong ha. Kailangan lumagpas, gulong. Okay? Ito ka matasayo. Hindi na. So, huwag mo yung t-shirt, hindi yung camera. Tinak yung puwet. Hoy, timer stop! Yo, what's up guys? Kami ang District 4 and in terms, ang ginawa namin strategy, yung pagpili pa lang ng players talaga pinag-isipan na namin. Kasi balak sana namin yung mga hindi sana nakalaro nung mga nakaraang challenges, sila yung lalaro ngayon. But then, nung nakita namin yung parang posibleng mangyari dito sa obstacles na to, so nag-change kami ng plans. Ang pinaka naging struggle lang namin is kami yung naging first group. Kasi for me kasi once na second group, third group, or fourth group ka, lamang nyo na yun eh. Kasi makakuha kayo ng idea or makapag-strategize kayo tulad nun. Ako kanina sumabit ako doon. So hindi ko alam kung pwede ko ba siyang hawakan, iangat. Nagtanong pa ako. So kahit paano kumuha yun ng oras. Unlike sila, nakita ko doon na lang sila dumaan. Pangalawang sumalang ay ang District 1. No! Suot helmet ah.
Kyle, tanggalin mo. Baka mahirapan yung ano. Kahit mo... So, Kuya Pupo. Bilis eh. Oh, Pia. Stop time. So yung naging strategy namin as of this challenge, first talaga yung t-shirt kasi yun yung pinakamahirap kasi kailangan pa suotin tas ipapasa. So ang naging strategy namin, ayusin yung paghubad. Tapos para pagsuot hindi na masyadong baliktarin pa. Tsaka medyo napalpa kami dun sa pinakauna pero it was so good kasi at least walang minus yon. Tsaka isa pa, ang binalikan naman ni Raynel. Tapos pagdating dito sa second part, sobrang bilis naman talaga ni Kyle Tato and usapang swimming, akin na talaga yan kasi laking dagat. So, ayun naman yung strategy namin. Pangatlong sumalang ay ang District 2. No! Narito rin eh. Nagpasuguit, nagpasuguit. Okay, stop. So, siguro yung naging strategy namin, pagdating siguro sa pagsuot at saka paghubad ng t-shirt, yun yung parang mas tinutukan namin na mas mabilis kasi doon talaga mas kakain ng oras. Siguro yun yung naging advantage din sa amin pagdating sa pointing system kasi siguro sumunod kami sa rules na pagdating sa pagsuot, hindi gagalaw, saka muna Tsaka yun. At ang huling sumalang ay ang District 3. Tanggal, tanggal. Oh. Matigas yan. Matigas. Oh shit. Oh shit. Patalikod, patalikod, patalikod. Stop time! Yung strategy parang almost lahat naman ginawa na from District 1 to District 4 until the last district. So siguro ang naging challenge lang din sa amin is how are we gonna execute it better.
And inaamin namin, hindi talaga siya ganun kadali, lalo na sa pagtatanggal ng damit kasi yun yung nagpapatagal din sa amin. Tapos siya din, may gear pa. Although lahat naman ni-experience to, it's just that sa amin, sa grupo namin, talaga we stick to the rules. Kumbaga, kailangan kung ano yung, bago magpalit ng damit, dapat nasa pwesto ka talaga muna. District 1 got a time of 1 minute and 18.99 seconds. District 2 got a time of 1 minute and 20.05 seconds. District 3 got a time of 1 minute and 33.06 seconds. District 4 got a time of 1 minute and 40 seconds. That means, ang nanalo sa challenge na talk short relay ay ang District 1.